Ayun. Dito lang sa Coffee Break with James Maggs at Corner Hut. Pare, sarap ng kape nyo. Oo. Ang sarap ng kape ng Corner Hut. Mura-mura pa. Babalik-balikan mo. Magkano yung coffee nyo? $1. $1 lang. Refillable pa. Refillable? That's correct. Eh, isang tasa lang, pero makakadalawa ako. Good afternoon, guys. Another episode of Coffee Break with James Maggs. Andito tayo, kasama natin ang mga owners na nagpapatakbo nitong Corner Hut. Magandang hapon sa iyo, Anthony. Magandang hapon din naman. And Ann, it's a pleasure to be here discussing about the business, experience, journey nyo, ano yung mga naging challenges ng negosyong ito. Pero bago natin simulan, kamusta na? Kamusta na tayo? Doing good. Okay. Anthony? Ayos naman. Siyempre, maraming mga struggles pero okay naman. Pero Anthony, bago ka mag-Corner Hut, are you doing something else? Actually, nagtatrabaho ako sa isang company, Spectrum. Been there for 27 years. Anong department ka ron? I'm a field of supervisor. Okay. So, anong area mo? Buong LA? LA to Glendale, Burbank, La Cañada, La Cusana. Wow. And then, na area. and then si Ann, do you do something else aside from this? Nagpo-work ako sa hotel, part-time. But most of pag I have extra time, nandito rin ako. Okay. Are you related? Yeah. I mean, Pinsan buo ko. pisang buo mo si Sa mother Ann. side. Oh. side. Okay. Anyway, medyo na ano lang ako dito sa Corner Hut. Dilawin natin. Ano ba ang unang, kasi itong location nyo, matagal na pala sa business to. Ano ba unang pangalan nitong lugar nyo? Actually, nandito ako nung back in 1991, if I'm not mistaken. Oo. It was owned by my aunt, Tita Lusing, or they called him Mami Lusing. Oh, si Tita Lusing. Parang natatandaan ko yung Ann. Oo. Nung nagsimula ako dito, busboy ako. Kasama Okay. yung sister ko nagsaserve. Father ko, nagtatrabaho dito, naglilinis din, parking. Okay. Anong pangalan nung negosyo bago mag-Corner Hut? Bahay kubo natin. Okay. Restaurant, Okay. By Mami Lusing. Anong year nawala si Mami Lusing? 2019. Ba, ano lang ha? Bago mag-COVID. Yeah. Oh. And then after ng bahay kubo natin, may pumalit pa bang pangalan o ito na? Naging Kubo. Kubo. Kubo Restaurant. Kubo Restaurant. Okay. Pero after Nanay Lusing, Mami Lusing, sino nagpatakbo? Ikaw. Yes. Okay. May partner ka ba ron? I believe may kasama ka. Bali yung daughter ni Mami Liz, yung youngest niya. Okay. Yung kasama kong nag-manage nito. Ngayon, Ilan taon tumakbo yun? since Napakatagal. 1991 to 2019. Halos sa... 28 years. Oo, ang tagal, ano? Kayo pa lang ang restaurant dito sa Temple. Nung araw, yes. Oh. Kasi we consider this as the Filipino town area. Consider natin mga kaibigan. Kaibigan, dahil mga Filipino-owned basta business mga din eh. Pilipino, magtutulungan tayo. Dapat, kung meron sila, meron tayo. Okay, at least may mga customer, meron silang pagpipilian. Tama. Oh. It's a healthy competition. It's kapitbahay sa negosyo na lang. Mas maganda. Yun yung ugma doon sa tema ng klase ng Filipino community when it comes to business. That is correct. Okay. Ngayon, nung natapos yung bahay kubo natin, pumasok ang kubo. Kubo. Yes. Ikaw ang nagpatakbo. Ilang taon naman tumakbo yun, Ann? 6 years. 6 years. Yeah. And then- 2020. Yeah. Uh-huh. 2020 until this 2026. And then, ikaw na ang pumasok, Anthony. Oh. Ako ang pumasok kasi nga, dati ko pa gusto ituloy ito. Pero syempre, yung panahon hindi pa tama eh. Hindi pa right time. Oo. Okay. Hanggang one day, nag-usap kami, eto na yung pagkakataon. Okay. Sabi ko, sige, let's jump on the opportunity para matuloy ko yung iniwan ni Mami Lusing back. Tama, oo. And then the property is owned by Mami Lusing, di ba? That is correct. Still. So, whoever wants to do the business, as long na related sa blood, okay lang. Hindi, usually we try to run it on the family para yung consistent na pagkain,
Ando doon pa Oo, rin. sa kasi we're more about customer yung para Oo. alam nila, yan pa rin na may-ari, family pa rin, ganun pa rin yung yung ulam, hindi nagbabago. They love it, so pabalik-balik ang tao. Kasi ang ulam natin, ang mga menu natin, Napakadami, kakasas ng page. Whatever nandiyan right now, hindi lang yan yung menu. Every day we change your menu. Every day, may bago kang menu. Meron ka rin daily menu na pang araw-araw. Oo. Nandiyan na yung pangmasa na sinigang. Hindi mo pwedeng Hindi yun. pwede, mo pwede nandun alisin palagi. yun. Pero syempre, may yung mga chapsoy, pakbet, iba-ibang araw. Para at least, alam ng Okay. tao na hindi naman pwedeng araw-araw. Pakbet na lang. Di ba? Nandiyan na yung toge, sayote. bakit ka nga pala nag-arrive sa Corner Hut? Okay, ito yan. Since kay Mami Lusing ang bahay kubo, respect ko sa tita ko, let her have that. Kasi bahay kubo sa kanya yun eh. Sa kanya yung bahay kubo. So, ginawa ko, since nasa corner tayo ng Temple and Parkview, corner, tapos hut means kubo. Tama. Kaya doon namin nakuha yung pangalang Corner Hut. And Gen Z na ngayon. Oo. Kasama ba tayo doon? Yes! Okay, medyo na-amaze ako doon sa idea na doon lang lumaro yung pangalan ng negosyo. Oo. Bahay kubo natin, kubo, and now Corner Hut. At yung mismong sign sa labas na bahay kubo natin since 1991, nandiyan pa rin. Kasi trademark ng mga Pilipino yan eh. So pag sinabi nila punta tayong bahay kubo, alam na nila kung nasan yan. Hindi ba sila malito sa new customers mo, old customers na bahay kubo natin, kubo, and then Corner Hut? Well, actually, pag may mga tumawag na customer, sinasagot ko yan, bahay Okay. kubo, Corner Hut. Saka pag naglalagay kami sa website, kahit anuman, formerly known as bahay kubo, para hindi malito ang mga tao. And we keep the same number since 1991. Yung pa din. Yung pa rin ang number. Since 1991, we're using the number 213. Okay. 213-4804. Until now, that's the same number. Kinip nyo yun for that Naglagay pa long kami ng time. isang number just in case, for some reason, hindi nag-work yung number. Meron pang isa, which is 213-315-5116. Para at least may option yung mga tao, just in case busy yung linya, gusto makatawag, hindi Right, order. right. May second option para at least makatawag sila. Anong oras ang operation ng Corner Hut? We are open 7 days a week from 7 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Dati walang Monday ah. Oo. Eh kasi Binago nyo. Hindi, kasi ako na yung kami na yung bagong nagmamaya. Iniisip ko, 7 beses tayo, 7 araw, di ba? Oo. Araw-araw kumakain tayo. Paano naman yung Monday? Sa bagay, Kasi may oh. mga, especially mga Pilipino, marami dyan, nurse, mga pagod. Yes. Gusto nila kumain ng Lunes. Oo. Biyahe pa ba sila sa ibang lugar? Nandito ka na Tama. sa Pilipino town. Hindi naman sa yun yung masasabi ko sa amin. Consistent kami 7 days a week. Para 7 at days least a alam week. ng tao, hindi yung, kasi may mga ibang tao na bumabiyahe pa galing sa ibang lugar. Oo, tama, Piliin tama. mo, babiyahe ka, pagdating mo, sarado. Okay. Kahit merong Google, kasi alam mo na bukas, didiretso ka na lang, di ba? Mukha kanina, meron dyan mga galing ng Canada. Kumain sila dito, sinubukan lahat, which is good. We appreciate that. It's good for business. Binigay naman namin yung service namin ng 110%. Masubukan nila lahat. Sabi ko, subukan nyo. Pag hindi masarap yan, ako pa magbabayad niya. Sa sobrang sarap, sila pa nag-tip. Sila pa nag-tip. Oo. Ang ganda. Okay. Ano ang signature meal nyo? Recipe or menu? Na binabalik-balikan ng client natin? May mga certain item kami. Nandiyan na yung fried chicken, Okay. yung okoy na napakasarap. Katulad tomorrow, meron kaming order for 20 okoy at least for one customer. You know. Nandyan yung Shanghai, Shanghai. yung pansit na binabalik-balikan, Barbecue. barbecue, Yeah. sinigang, especially yung halo-halo namin. Wow. Ibang style, talagang marami. Halos Maraming ingredients yung halo-halo. Hindi lang maraming ingredients. Niluluto namin ng saging, kamote, may leche Okay. flan, may ube, may ice cream. Talagang halo-halo. Hindi lang sama-sama. Halo-halo. Tapos yung yelo nyo, talagang creamy and then yung manipis na manipis ba? Oo. Hindi yung Shake. Shape ice. fine. Shave ice talaga. Yes. Kasi nung araw, yung halo-halo, ginangata ko yung yelo eh. Makapal. Makapal yung yelo. Di ba? Anyway, Namin yung aming ice machine. oo, yung ice machines nyo. Anong binabalik-balikan dito? Doon sa dami ng ulam nyo, sinabi mo kanina, meron kang sinigang, lumpiang Shanghai. Ano yung best seller nyo? Dito Actually, yung Shanghai,
palagi may tumatawag dyan eh. Bili. Siyempre, you gotta let the customer know na it might take 10 to 15 minutes. Siyempre, painitin mo pa. Pero at least they're willing to wait kasi alam naman nila, pag binigay mo sa kanila, talagang Fresh. mainit na mainit pa. Yeah, oo. Oh. And then napun ako, ang bigat ng expansion nyo kasi dati, yung sa loob lang ako eh. Ito, open area to nung araw, di ba? Open na to dati pa. May bubong na to? Nadagdagan to, pero dati talagang open na open. And then, tapos nilagyan ng offer. Oo. Ito ba for future events or any Yeah. any events na pwedeng gawin? That is correct. Kasal, Palagi. debut. Kamukha next week, merong dito magbe-birthday. 70th birthday. Okay. March 15 dito. So, hindi lang dining ang meron doon. Meron kayong function area para sa gustong mag-celebrate ng kanilang birthdays, kasal, or debut. Ilan ang capacity nito? That we can hold up to 100 people. Open kami Monday to Sunday kahit, kahit sino. Basta let us know ahead of time para at least ma-prepare namin kung anong kailangan mo pagkain. Mare, mag-ano muna Oo. tayo. Nalimutan natin na ito yung coffee break with James Muggs. Ah. Wala si Ann eh. Okay lang. Di bale. Black lang ako, sir, ha? Black coffee Black ka? coffee lang, oh. Ako talaga, black coffee, yung creamer ko kailangan no sugar. Merong creamer na liquid na matamis eh. Oo. Pero ako, I'm avoiding sweets talaga eh. Wag lang yung partner ko. Yung sweet, kailangan hindi mawala. Anyway, may segue, Ann Anthony, ano ang challenge? Alam ko meron yan, hindi pwedeng wala. From day one na nagnegosyo kayo, may challenges kayong na-experience. Yes. Masarap. Mas maraming ang hirap. Especially nowadays, ang dami ng competition. Okay. So, kailangan mo survive ka, makasabay ka kung anong trend nila, Oo. ano ng competition, especially rin sa pricing. And nowadays, tumataas ang cost. Siyempre, di pa naman din pwede itaas ang cost mo. So, kailangan, Yeah. abot kaya pa rin. Ilan na ang manpower nyo? Okay. So, let me take over. Okay. So, sa ngayon, meron akong 8 staff. 8 yan. 8 yan. 8 sila. Non-stop yan. Umiikot yan. So, of course, everybody deserve a break. May mga day off sila, may mga time. 8 yan. May dalawa akong cook doon, tapos nandiyan Yung anim, sila yung server. Server, may mga nagpe-prep, may mga naglilinis, may mga taga-hiwalay ng gulay, gano'n. Nagtutulong-tulungan kami. Family, minsan nandito mother ko. Kasi mother ko, back in 2011, kami nag-start doon ng mga barbecue sa labas eh. Isa siya doon. Oo nga, oo. Yung barbecue. Ba't nawala na yung barbecue? Hindi siya nawala kasi katulong niya din doon yung father ko. Father ko madalas umuwi ng Pilipinas. Yung mother ko naman, syempre hindi niya din kaya mag-isa. Ako may regular na trabaho ako. Yun yung sa Spectrum. So, hindi kakayanin. So, nangyari, pinatuloy na lang namin lahat. Tinuloy na lang nila lahat yung barbecue. Instead sa labas, sa loob na lang. Ako, paborito ko yung paksiw na bangus nyo. Gusto ko yung maasim. Yun. Paksiw na maanghang yun, di ba? Hindi lahat. Hindi lahat. Okay. All you can do is try your best para at least neutral lang kung ano yung yung gusto lang hot sauce, sige, dagdagan mo hot sauce. Nasa inyo na yan, di ba? Yung kari-kari nyo, ang the best. The best. Yan ang lagi kong binabalik-balikan dito. Ang kare-kare namin is usually Friday and Monday lang yan. So, yeah, maraming umorder. Pero kung may order na special order, pwede nyo iluto. Pwede. Pero sa serving, sa dining, Hindi Friday, namin Monday sinaserve lang. everyday kasi para yung tao, makita nila, today's kare-kare, we just say, kinabukasan, minudo, hindi ka na makakain palagi ng steak paulit-ulit. Diba? Tama. Tatry mo iba. Yes. At sa mga nakakapanood nitong vlog mo, siyempre yung menu namin, pabago-bago pa kasi 1 month pa lang kami. Give us time, pag naman, masesettle yan. Usually naman, pag may tumawag na customer, meron ba kayo nito? Wala pong problema, just give me enough time, lulutuin namin para sa inyo. Hindi ko tineturn down ng customer, di ba? Kahit sabihin mo na, meron ka bang tulingan? If you're willing to wait o pick up mo mamayang hapon, walang problema, gagawin ko para sa'yo. May customer ba na alam mo na yung nag-only rice? Kasi alam ko, it's not good to compare
yung style ng eating habit in the Philippines. Meron na silang only rice do sa chicken inasal. Only rice, imagine. Pagkakaiba kasi sa atin tsaka dito. Kasi dito marami tayong magbigay ng portion eh. Sa Pilipinas yun, medyo maliit ang portion sa atin. Kaya Because medyo- of the price, di Kaya ba? medyo parang bitin. Bitin, no? So dito talagang dalawang rice na malaki, ulam. Usually mga customer nanghihingi pa ng plastic para may tugo kasi Tugo. may sobra. Natitira. Anong Yan. pricing natin within the community? Is it, I mean, hindi ko pwedeng i-compare sa mga nandito sa area kahit ano. Pero I guarantee you, yung price namin, mababa. Yun lang. Mababa. Pero hindi ko i-kumpara sa kahit ano kung hindi ko alam presyo nila. Kasi focus ako sa business na to, sa corner hat. kumbaga competitive yung price natin. Oo. Dito lang ako focus. Kung ano yung sa ibang store, out ako doon. Labas ka doon, Labas ika ako nga. doon. Oo. Ang ano ko lang is, I'll make sure na yung presyo namin tama. Diba? Tama, oo. Hindi ka naman pwedeng, kasi may terms na, parang Chinese, di ba? Ang Chinese, pumunta ka sa Chinese restaurant, dollar Chinese food, punong-puno, di ba? Yeah. Pero napakamura. Mura pa. Bumabalik-balik ang mga tao. Okay. Dito, halos ganun din. At the same time, masarap. Oo. Yun ang importante ron, masarap na mura. Saka pa mag ng ganon, bihira ka makakita ng ganon, di ba? Tapos may libre pang sabaw. Oo. Di ba? Oo. May libre pang sabaw. Okay. So sa mga magnenegosyo ng ganitong klaseng negosyo, restaurant, Filipino restaurant, ano mga ipapayo nyo? Actually, marami ako advice. Kailangan mo talaga ng dedication, time, at the same time, funds, at right stuff, right? Tsaka dapat tratuhin mo yung mga empleyado mo ng tama. Sigurado ko sa'yo, magtatrabaho sila sa'yo ng tama ang siserve nila. Kasi pag tinato mo yung mga tao mo, babalik sa'yo yan eh. Kung Tama, tama sila retrato, tama rin yung babalik sa'yo. Kaya dapat, sabi ko nga sa'yo, kung talagang gusto mong magnegosyo, kailangan mong tauhan din. Hindi ka pa pwedeng bubukas mo lang, mawawala ka na. Kailangan magpakilala ka sa mga tao na ikaw may may-ari, na I-sample sa mga employee mo sa lahat. humingi ka ng mga advice, ano bang, di ba? You know, I just noticed, pagpasok ko, meron ka dong digital gadget. Ano ba yun? Para saan yun? Yun yung para pag gusto mong umorder ng mga dessert, Okay. para hindi ka napipila sa mga ulam. Okay. Gusto mo lang ng drinks, halo-halo, soft drinks, boba, anything. Boba. Oo. So, sinong kukuha nun? Sino makaka-receive nun? Once na nag-place ka ng order dyan, may gagawa na sa likod niya. May gagawa May nun. ticket ka niyan, lalabas yung ticket mo, may edit mo kung ano gusto mo. So, may tao kang nakaabag doon Oo. para makita kung... May automatic yun. Once nalabas yung resibo, Oo. sisimulan ng gawin yung order mo. So, may online ordering din kayo? Oo. On the way na yun. On the way. Yan ang usong-uso ngayon sa... Yung Not mga- only here. Sa Yung mga DoorDash, Uber. Uber Eats, yung mga Panda, Grab Hub. Yeah, di sa ba? mga nanonood nitong vlogs, for now, I will ask you guys na tumawag muna. Kasi nga, inaayos pa yung third party namin. Nasa transitioning Oo. period pa kami. Yeah. Once na-settle na yun, So, madali na yan. Sa ngayon, tawag lang kayo. Even the website, I know you're still working on Yes. Corner Hut, di ba? Yeah. Para kita na doon, pwede ka mag-order through online. Yeah. Di ba? Yeah. Akala ko noon, may plano kayong maglagay ng karaoke rito. Pag natapos na to, merong may room doon na gagawin namin parang karaoke, parang rest, parang magre-relax ka lang, pwede ka Oo. mag-rent. Habang kumakain ka, umiinom ka ng Pwede ka boba, kumanta. kumakain ka ng halo-halo, kumanta. Pero walang mga alcohol. Walang alcohol. Basta katuwaan lang. Kung gusto mo Katuwaan. kumanta Alam ka. naman natin ng mga Pilipino, Mahilig kumanta. magaling kumanta. Hindi lang Magagaling mahilig. kumanta, mahilig kumanta. Oo. Ako, hindi ako magaling kumanta. Sila lang. Ako mahilig kumanta, pero yung kanta lumalabo eh. Walang hilig sa'yo. Oo eh. Pero napapakanta na rin. Yeah, it's gonna take some time. Pero syempre, kasi ayusin mo. Ano yung maipapromise nyo? No, ipapromise namin sa O sa mga regular customer nyo? Katulad nga yan, di ba? Nakita mo naman, Corner Hut. Treat yourself right, di ba? Wow! Ayun! Ibig sabihin yan, tatatuhin natin sila ng tama din. Treat yourself right. Tama, di ba? Tatuhin mo yung sarili mo ng tama. Ganun din ang gagawin namin sa mga customer. Kumbaga, pag pumasok sila rito,
tinitreat nila yung sarili nila sa tamang lugar na kakainan nila. Oo. Ang ganda nung sino may idea niya? Ako po. Wow, yan. Oo. May may catch siya, di ba? Oo. Kasi nga, tama, di ba? Pagka naman hindi mo tinato yung sarili mo ng tama, Pwede kang kumain na lang kung oo. saan. Nandiyan na yung bumili ka na lang sa liquor store, kahit anong bili mong chicha, di O ba? kaya yung mga nasa corner dyan na nakakariton Oo. na hindi naman sa inaano ko yung food nila, pero hindi ko naisipan bumili doon, sa totoo lang. Kaya ko kung bakit. Kasi pagkain yan dapat, sabi nga nila, may mga bagay na dapat palagi mong pinapangalagaan. Yung pagkain mo, dapat palaging masarap. Ang kama mo, dapat Kaya malabot. tama yung kama mo at ang sapatos mo. Tama. Kasi ang sapatos, araw-araw mo suot yan. Dapat. Tama. Saka ang kama, pag natulog ka, dapat relax ka talaga. At syempre, pagkain. Yung tatlong yan, umiikot yan. Hindi ba mahirap mag-put up ng business dito? When it comes to mga paperworks, mga requirements. Napakahirap. Napakaraming papel. Pero Talaga? maraming papeles. License, business permit, health permit, tax identification number. Madami yan. Lalo na rito sa US. Oh. Kailangan comply tayo sa lahat. May sanitation pa and everything. Ay, doon na lang ako sa Pilipinas. Uwi na lang ako. Diba? So, yun yung gusto kong ipayo mo sa mga gusto pang magnegosyo sa ating mga kababayan na kailangan. Sabi ko nga kasi, there will be a time na walang papasok na customer. May ganun time. Hindi katulad ng Bahay Kubo o Corner Hut. Oo. Kilala na. So marami talagang mapasok. Which is, I want them to keep coming, di ba? Pero syempre, pag bago ka sa negosyo, may time na babagsak. Kasi hindi ka pa kilala eh. Na-experience nyo ba yun? Ako, hindi ko pala kasi, ano pa lang ako dito eh. 1 month pa lang Hindi, ako yung take-over. kay Tita Bami Lucy. Yes. Yung mga panahon na yun nagsisimula kayo. Nako, eh, May panahon na walang tao. hindi. Actually, nung nag-open, meron kaming, the day before nag-open, talagang punong-puno ng tao, di ba? Okay. Kasi libre lahat eh. Maski naman sino libre. Punong-puno talagang umaapaw. May nagpa-piano pa. Oo. Kasi may piano. Oo. Kasi nung araw, usong-uso piano, di ba? Oo. Tapos, syempre, kinabukasan, opening na, walang pumasok. Wala na. Oo. Bayad na. Dahil may bayad na. Oo. Pero syempre, as a business person, dapat Tanggap mo yun. ready ka na may bagsak, may parang stock market lang yan eh. Ang stock market, hindi naman po sinabi maglagay ka ng pesa sa stock market. Kikita ka. May mga time na bababa. Yun yung tinatawag na PNL eh, Profit and Losses eh. Oo. Hindi araw-araw Pasko eh. Oo, hindi araw Diba? Pasko. So, mayroon talagang sayang. Pag may time na lahat ng empleyado mo nandyan, walang customer, tapos nagluluto ka, loss yun. Dumating na ba yung feeling mo ng partner mo? Ayoko na. Pagod na ako. Dumating yung pagkakataon na yun. Honestly, maraming beses. Maraming beses. Yeah. Kasi Okay. talagang minsan talagang, lalo na pag walang customer, Oo. madadown ka talaga. Okay. Kasi sa 7 araw o 6 na araw nyo nun, 6 days lang ako. Before, kay Mami Lusing, 7 days and then yung kami, 6 days na lang. Kasi nga talagang ang hirap. Siguro isa pang may papayo ko pa. Pag mag-business kayo, kailangan yung business nyo nasa puso. yes, oo. Hindi ka pwedeng pumasok lang basta na si ganito, nag-business, gayahin ko. Hindi Kailangan pwede, yung no? gusto mo Oo. at talagang Yung passion masaya mo, ka, oo. yes. Number 1, oras, ano? Oras, oo. Sabi ko kasi ang business is, sa akin maraming challenges na nahihirapan ako. Pero iniisip ko na lang na para sa family ko to eh. Tama. Tsaka sa community. Kung makapag-serve ako sa community, makapag-serve ako na sarapan sila sa pagkain, ng tamang price, masaya na ako dun eh. And at the same time, nakapag-provide ako sa family ko. Family and friends. Kasi pag wala ang family mo, kahit naman kumikita ka, wala kang pamilya, anong saysay mo para Sa bagay. nandiyan pa rin dapat ang family mo. Hindi mawala dapat ang family mo. Oo. Asawa mo, anak mo, kaibigan, pinsan, nanay, tatay, di ba, kapatid. Yeah. Huwag ka makakalimot, especially doon. Palagi ka magte-thank you. Kasi yung sinabi ni Ande na dedication mo, yung passion mo, nasa puso mo, hindi lang basta funds meron ka eh. Kahit anong business, pwede mong pasukin, meron kang kapital eh. Yes. Pero- Marami kang kapital, pero kung hindi mo passion, I don't think it will work. Oo, tama.
kung hindi mo tututukan. Kasi pag tayo ng business, hindi biro-biro yan. Totoo ka. Otherwise, nagsasaya ka ng pera. Parang ano yan, parang pagpapakasal yan. Pag nagpakasal ka, dapat siguraduhin mo, yun Asawa mo. talaga. Yes, yun na yun. Hindi pwede yung divorce tayo bukas, kasal tayo uli. Oo nga, no. Oo. Na porket nasa marriage, hindi pwedeng ganun. Sa manpower, may problema ka sa manpower. May nawala, may biglang hindi nagpakita. Sa akin naman, dito, so far wala. Actually, sabi nga, nag-ahal pa nga ako na isa pa para at least, dahil maraming oras gusto ko na silang makapag-enjoy ng extra another day, di ba? So, Tama. sa manpower okay naman, pero the more the merrier para at least. So yung bang 8 na yun, sa nakikita mo, Anthony, sapat na yun para ma-serve lahat ang customer satisfaction maibigay? Yung 8 na yun, para sa daily kasya yun, walang problema. Pero syempre, may mga time na maaaring yung dalawa ko, uwi ng Pilipinas, dapat meron kang backup. Para yung service mo dito, tuloy-tuloy pa rin. Walang mapuputol. Hindi porket, uwi ng Pilipinas ng server ko, hindi ako pwede magtinda ngayon. Dapat meron kang backup. As a business person, dapat alam mo yun. Wow. Dapat may plan B ka. May plan B ka So, lang. hindi palaging puro plan A kasi minsan ang plan A hindi nag Sumasablay. Oo. Ang dami ko natutunan sa inyo, Anthony. Maraming salamat at napaunlakan mo ang Vlog Talk na ito. At hindi ito ang huli. Siguro Looking sometime, looking forward for you to expand your business somewhere in Pasadena, West Covina, or Burbank man, or somewhere in Cerritos. I know. Salamat din ako. Binigyan mo ako ng time para makilala ang aming corner hat, di ba? Yeah, mga kaibigan, corner hat ha. Hindi ibig sabihin nasa kanto lang kami. Ibig sabihin, itong corner hat na to ay legit na Filipino restaurant na matagal na. Kumbaga, binago lang yung pangalan. Dating bahay kubo natin, naging kubo. Ngayon po, corner hut po. Ang new owner nila, si Anthony Hernandez. Maraming salamat, Anthony. And then, probably, in the future ahead, masaya ako, mabalita ako, may branch ka na sa ibang city. Sana ganun nga, magdilang anghel ka. Kaya nga, ako naman ang pupunta ulit sa iyo at ibablog natin ulit yung bagong branch na yun. Maraming salamat po. Ayan ha. Coffee break with James Paubos Mas. na, may laman pa to ha. May laman pa rin to. Thank you. Salamat. Okay, thank you. Thank you. Ayos.